Alright, kumusta mga ka-hunters? Pero bago lang po tayo magtuloy-tuloy sa ating pong balita ngayon, mainit pa, no? Nakakapaso at talagang pinag-uusapan ng mamamayang Pilipino. Gusto ko lang munang kunin itong pagkakataon na ito, no? Sa mga bago lang, mga bagong subscribe sa ating channel, no? Makilala lang ako saglit, huwag niyo pong i-skip, no? Sayang naman kasi. Para makilala niyo ng lubusan yung inyong pong pinanunood ngayon, no? Ako po si Kali May O9, no? Tinatawag nila Mr. Kilatis kasi nung una ako po ay nakilala dito sa YouTube, no, ng ilang mga kolektor kasi ako po ay nagbabahagi ng mga uh, or nag-aaral ng mga variation sa mga barya or mga collectible items, no. So ngayon nagko-content din ako na itong mga balita, mga updates sa mga social issues, no. Kaya napakaganda rin po dito na updated. Ang kagandahan din po kasi sa mga vlog na ganito, no, kung nakapanood kayo ng ganito, no, makakapagbigay agad kayo ng opinion or komento, no, mabilis kayo nga makakapag-react, no. So ayan, maraming salamat po sa inyo. Tuloy nyo lang, no, at marami pa po tayong mga update ngayon, mga news, mga vlog, no, etc. Ngayon, ito napakahalaga nito. Magbabalik tayo, no, update sa term setting na yan, no? Hindi naman sa paulit-ulit. Nag-update tayo para lubusang maintindihan ng sambayanan kung ano na ba ang nangyari kasi nahihilo na talagang mga tao. Diba, hilong-hilo na no? Sa lower house, aprobado 6 years yung BSK na yan. No? Siyempre, dadaan yan, diretso yan sa Senado para sa BICAM. No? At kung ma-approve nga, no? Kasi may version sila 4 years no? Magkaiba ng version. So pagpupulungan, no, dialogo kung ano ang magiging terms, 4 years, 6 years, postpone o tuloy. O ngayon, ang sistema ay ano na nga ba ang tayo, di ba? Ano na nga ba ang tayo ng Comelec dito na kumbaga naiipit sa nag-uumpugang bato, di po ba? Ang Comelec ay bukod na sangay bukod na sangay ng gobyerno. Meron silang proseso, meron silang sariling trabaho, ginagawa ng Kongreso yung trabaho nila, mga panukalang batas, at gagawin din ng higher house o Senado para sa pagpapatupad nga ng nasimulang batas. May batas na diba? Sabi nga kung batas ang basihan dito, mga bro, tuloy itong December 1 kung batas ang basihan. Gumagawa ng batas. So ang lagay ng Comelec dito, no, sabi nga ni Chairman Fermin Garcia ng Comelec, no, hindi sila dapat magpapa-epekto dito. Hindi pa naman ganap na batas So ano dapat nilang gawin? No? Hindi sila dapat maapektuhan. So standing nila dito, kanilang stand dito, ituloy nila kasi sila mayroon din bukod na trabaho dito. Hindi porke umuusad ng mga panukalang batas, titigil sila, hindi. Mas malaki ang damage nito kung titigil lang sila at iintayin kung anong mangyayari. Saka pa lang ba sila kikilos kung may batas na. No? So mayroong pahayag dito na si Chairman Garcia. Napakinggan lang natin saglit. Yung pong mga development na ganyan sa ating pong Kongreso ay in the meantime hindi namin pinapayagan na makaapekto sa paghahanda natin para sa barangay SK election. Baka lalong mas mabigat ang damage sa ating pong halalan kung magpapatumpik-tumpik tayo, maghihintay kaysa yung maghanda na tayo sa kasalukuyan. Wala pa naman po kami na technically binabayaran o ginagastos na pera ng bayan. Matuloy man o hindi, tuloy natin muna para kahit paano sa taon na to may makapagparehistro man lang tayo ng mga kababayan kahit na 11 araw. So, yun na nga, stand dito ng Comelec ay sabi nga tuloy o hindi tuloy ang BSKE itong December 1, 2025, tuloy sa kanila.
itutuloy nila kung ano ang dapat nilang gawin kasi mayroong tinatawag nga doon na procurement process, maabot ng 2 to 3 months yun. Na kung iintay pa nila yung resulta dito, maganap, naging maisabatas na yung term setting na yan, hindi na sila mahihirapan, hindi na maghahabol. No? Tama yun, no? Basta nila dapat gawin lang nila kung ano yung dapat nilang gawin. Tsaka isa pa di ba may schedule na ng voters registration sa July 1. No, sayang naman din yun. Marami pang di nakapagparehistro at marami rin gustong bumoto. Kung matutuloy man yan o hindi. Well, matuloy man yan o hindi. May magaganap pa rin namang barangay election, no? Di ba? So, kung ano man ang maging resulta niyan, in the end, sa huli, magkakaroon pa rin ng botohan, no? Nagkaroon lang kasi ng delay na postponement yan sa mga bagong panukalang batas, pero lagi mga inuulit, meron ng batas, dapat tuloy na yan talaga, di ba? So wala naman din dapat ikatakot, kung tutuusin, wala naman din dapat ikatakot yung mga nakaupo na, no? Kung ikaw ay sa tingin mo sa sarili mo na, may ginawa ka na para sa barangay mo, sa palagay mo ba, mapapalitan ka? Kasi sabi nga, hindi lalampas na 2 terms, no? Ang barangay official, no? Tapos sa SK ay 1 term lang. So kung 4 years, 4 years lang yun. No? Kung sa barangay official naman, kung manalo ka ulit, so mag-2 terms ka, magiging 8 years lang yung panunungkulan. Hindi ka naman basta-basta maalis niya kung maganda ang serbisyo publiko mo. Hindi po ba? So, importante din kasi yung mga gusto magparehistro, mga bagong botante, magkakaroon pa kasi ng itong taon nito yung mga overseas voter registration at next year ganun din mga voters registration. So maraming ginagawa ang COMELEC dito, no? So gawin ng COMELEC yung kanilang trabaho, wag magpa-apekto sa mga development yan, nag-aabang lang sila kung anong meron dyan sa batas, kung may isa sa batas, no? Ganun din yung mamamayan, no? Lagi na lang mag-aabang, kaya lang ang nagiging problema lang mga voters minsan nagiging magulo sa atras abante, no? Yung mga may kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang paniniwala itong mga gumagawa ng batas, ganoon din lalo na sa Senado, yung higher house, di ba? May nakasikaso pala silang impeachment sa bise, no? At mukhang ibabalik pa ito sa lower. Bakit kailangan pang ibalik sa lower house yung sila na nga yung Senate na yun, mga judges na yan, di ba? Parang mga delay tactics, politics nga So sana naman share niyo tong video ko mga hunters, makaabot mo na sa mga opisyal, no? Yung trabaho niyo, no? Gawin niyo kasi ilagay kayo diyan sa sambayan Pilipino para mag public service, hindi para karoon ng mga bangay-bangayan katulad ng balita kagabi si Bad Boy Robby Padilla, nakainitan si Tess Daman. Sabi nga daw, inambahan pa lang lumalabas yung kanyang pagka-action star dito. Hindi pa pwede yan sa Senado. Mga professional yan, mga abogado yan. So, kung ikaw ay may sariling emosyon na gustong, hindi dapat gano'n. Hindi ka dapat maging action star. Dapat professional yan. Pwede ka magbigay ng, lahat naman may karapatan magsalita. Sabihin mo doon, hindi kayo makikipag-away ka. Kasi nagiging delay pa yan. Dahil lang pa para mag-delay yung pag-usad ang mga impeachment o mga panukalang batas. Di po ba mga kadal? So, anong opinion yan? Update ulit tayo sa susunod. Mga bagong nakapanood dito, huwag nyo sayangin, mag-subscribe kayo dito. At nagbibigay pa tayo ng mga entertainment, mga kahit sa coins. Mahilig din kayo sa coins. Yan ang aking isa sa matinik tayo dyan, kumbaga. No, mapili kayo maturuan dyan. No? At dito din sa bago natin tinatahak na landas, bumibigay ng mga opinion sa mga nangyayari. Pwede natin yung pag-usapan dito sa aking channel. So, subscribe, share, comment kayo dyan. Yan, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.